Hindi lahat ng banal ay ligtas, unang 3 tao sa impyerno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid kong Muslim at mga mahal naming taga-subaybay na non-Muslim, sa panlabas na anyo maraming tao ang mukhang madasalin, matulungin o banal. Pero sa Islam ang pinakaimportanteng tanong ay, ginagawa mo ba ito para kay Allah Azza wa Jal o para sa papuri ng tao? Ngayong araw samahan ninyo ako sa isang hadith na magbubukas ng ating mga mata. Isinalaysay ito ng ating mahal na propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ay ito ay isa sa mga pinakanakakagising na babala para sa ating lahat, Muslim man o hindi. Ito ang legendary Be Inspired, kung saan ang kwento ay may aral at ang aral ay may layuning baguhin ang puso. Ang hadith, 3 tao na unang ipapasok sa impyerno. Hadith mula sa Sahih Muslim, hadith number 1904. Isinalaysay ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sa araw ng paghuhukom. 3 tao ang unang haharap kay Allah Azza wa Jal upang siya ay hatulan. Una, ang shahid, martir. Isang lalaking lumaban sa digmaan. Nakipaglaban siya at sa dulo ng kanyang buhay siya ay namatay. Inisip ng marami na siya ay bayani. Dinala siya sa harap ni Allah Azza wa Jal at tinanong, "Ano ang ginawa mo sa mga biyayang ibinigay ko sa iyo?" Sumagot siya, "Nakipaglaban ako para sa iyong landas hanggang sa ako'y mamatay." Subalit sinabi ni Allah Azza wa Jal, Sinungaling ka? "Nakipaglaban ka hindi para sa akin, kundi para ikaw ay tawaging matapang. At tinawag ka ngang ganon, kaya't ipinag-utos na siya ay hilahin sa mukha at ihulog sa impyerno." Ikalawa, ang scholar at abid, manggagawang panrelihiyon. Isang taong nag-aral ng Quran, nagturo nito at masigasig na sumamba. Ihaharap siya kay Allah Azza wa Jal at tatanungin, "Ano ang ginawa mo sa mga biyayang ipinagkaloob ko sa iyo?" Sumagot siya, "Nag-aral ako ng Quran, nagturo ako nito at sumamba ako para sa iyo." Ngunit sinabi niya, Sinungaling ka? "Ginawa mo ito upang ikaw ay tawaging scholar at ikaw ay pinuri nga, kaya't siya rin ay itatapon sa apoy ng impyerno." Ikatlo, ang taong mapagbigay. Isang mayamang tao na kilala sa kanyang mga donasyon at kawanggawa. Ihaharap siya kay Allah Azza wa Jal at tatanungin, "Ano ang ginawa mo sa mga biyayang ipinamana ko sa iyo?" Sumagot siya, "Nagbigay ako ng kawanggawa sa lahat ng paraan para sa iyong kapakanan." At sinabi sa kanya, Sinungaling ka? "Nagbigay ka para ikaw ay tawaging mapagbigay, at pinuri ka na nga ng tao, at tulad ng nauna siya rin ay ibabagsak sa impyerno." Paliwanag sa hadith, ang 3 taong ito ay hindi masasama sa mata ng lipunan. Sa katunayan sila ang mga taong pinupuri, matapang, relihiyoso at matulungin. Ngunit ang kanilang puso ay may pagkukulang. Ginawa nila ang kanilang mga gawain hindi para kay Allah Azza wa Jal, kundi para sa papuri ng tao. Ang ganitong uri ng kasalanan ay tinatawag na riya o pagpapakitang tao. Isa sa mga pinakadelikadong uri ng shirk dahil ang layunin ay nahati. Bahagi para kay Allah Azza wa Jal, bahagi para sa tao. Kaugnay na talata sa Quran, Surah Al-Bayyinah, Siyam 5. "Wa ma umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahuddina." At sila ay hindi inutusan kundi upang sambahin si Allah Azza wa Jal ng may tapat na puso. Ibig sabihin, ang pagsamba at mabuting gawa ay tatanggapin lamang kung ito ay taos-puso, walang halong pagpapasikat, at tanging para sa Kanya. Motivational quotes. Not all who appear righteous are safe from the fire. Ikhlas is when only Allah Azza wa Jal knows your good deeds. You can fool the world with your image but never Allah Azza wa Jal. Mga kapatid, huwag tayong malinlang ng panlabas na anyo ng kabutihan. Tanungin natin ang ating sarili. Para kanino ko ginagawa ang mabuting gawa? Para sa mga tao ba? O para kay Allah Azza wa Jal? Dahil kung ito'y para sa papuri ng iba, walang saysay ito sa araw ng paghuhukom. Ngunit kung ito'y taos-puso kahit gaano kaliit, ay maaaring maging daan patungo sa paraiso. Ito ang legendary Be Inspired. Isang paalala para sa puso, isang gabay para sa kaluluwa. Like, share, at tag ang taong gumagawa ng mabuti upang mapanatili niya ito ng may tapat na layunin. At huwag kalimutang sabihin, Lillahi Ta'ala, para kay Allah Azza wa Jal.